Mga minamahal na kapatid, matama niyo pong pakinggan ang pagbasa para sa gabing ito na hindi po ito ang sinipian upang basahin, ngunit ito ang pinabuklat ng Ama upang bigyan ng pag-asa ang bawat isa, higit lalo ang mga dumaranas ng karamdaman. Ang pahayag mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nagkasakit si Ezekias. Nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, "Ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Bumaling si Haring Ezekias, paharap sa dingding at nanalangin. "Kahabagan mo ako, Yahweh, yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban, at napataguhoy siya sa matinding kalungkutan." Umalis na si Isaias, ngunit hindi pa gaanong nakalalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh, "Isaias, magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko na siya." Sa ikatlong araw, makapapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Pagbabalik ni Isaias kay Ezekias, sinabi niyang gagaling ito, at iniutos niya sa mga katulong sa palasyo, "Magdikdik kayo ng igos at itapal ninyo sa bukol ng hari." Itinanong ni Ezekias kay Isaias, "Ano ang palatandaang ibibigay ni Yahweh na ako'y gagaling at makapapasok na sa templo pagkaraan ng 3 araw?" Sinabi ni Isaias, "Alin sa dalawa ang palatandaang ibig mo? Ang anino'y bumaba o tumaas ng 10 baitang?" Sumagot si Ezekias, "Madali sa anino ang bumaba ng 10 baitang, ngunit mahirap na tumaas ng ganoon." Nanalangin si Isaias at ang anino'y tumaas ng 10 baitang sa hagdanan ni Akas. Sa inyo, pagarian kayo ng piran, kalubos ang kasiyahan, pag-alakay. Kung pinakinggan ninyong mainam ang nasasaad sa banal na aklat, makapagninilay kayo. Paano gagaling isang pinaningan? Bakit napihit ang pangyayari? Ito'y bibigyan pa ng 15 taon. Ganyan ang sa pagsusumamo ng kung tapat kang naglilingkod sa kanya, kung totoo ka na anak niya, bibiguin ka ba? May pinagdaraanan ka man? May mga karanasan ka? Para bagang ang sabi mo, naglilingkod ako, ba't ganito? Sumusunod ako, ba't ganito? Ngunit sadyang ganyan ang maglingkod. Sadyang ganyan ang sumunod. May pinakikibakahan. May pakikibakahan.
Pagkat ang lahat nga ay walang imposible. Lahat ay posible. Bawat araw sa buhay ng tao'y mayroong pakikibaka. Bawat araw sa buhay ng tao'y may danaranas siya. Bawat araw, hamon sa buhay mo'y totoo, na kung wala yung ama, hindi mo makakaya. Bawat araw, habang pinakikibakahan mo ang paglaban sa namang sakit na binabata. Bawat gawin mo ay para bagang hindi naririnig ka. Balit huwag kang susuko, huwag kang tutugot, may Diyos Ama sa bawat araw, kasama mo. Sa bawat segundo, saksi sa buhay mo. Walang kakapitan kang matatag matibay na kung di siya. Kaya naman ang wika niya, anak ko, lumaban ka. Hanggang pakita ko sa'yo, may nagawa ko. Hanggang pakita ko sa'yo, may ginawa ko. Hanggang makita mo, hindi ako sa'yo lumayo, nagpabaya bilang anak ko. Kaya't ang wika ko, hamon sa inyo ito. Ano man ang sa inyo'y dinaranas tao. Kaya't ang pasubali ng Ama sa inyo'y ganap, tanggapin siya. Madarama ninyo siya, makikilala nyo siya, may pakikita siya. Kaya't kay hirap man ang pakikibaka, tulad ni Sikyas, umiyak muna siya. Nagsumamo sa Ama, nakinig naman siya, nang dahil sa mahal siya, na ibigay ang marapat, na kay hirap ibigay ng tao at tulad nyo. Kaya't ang wika ay magsilaban kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ang Kristo walang ginawang masama sa tao. Ang Kristo walang pagkakamali sa mundong ito. Hinanapan ang kasalanan ng Kristo, pinaratangan ang Kristo ng mga demonyo na inggit, selos na selos sa kanila. Saliksik ng may paparatang, hanap ng may bibintang, sasabihin lahat, makasakit man ng damdamin. Kaya kung tapat kayong lingkod at totoo kayong naglilingkod, huwag kayong magtaka kung dumaranas kayo nito. Kung totoo kayong sumusunod at tunay ang pagsunod nyo, huwag na kayong magtaka bakit dumaranas kayo ng ganito. Kaya labanan mo kung paano ang ngayon tingin sa'yo
Panabaliw ka na datang talaga. Yung mga hindi nakakakilala at nakakakita ng maganda. Sapagkat dito sa buhay ng tao, pag nagbago ka, naging maganda at mabuti ang iyong pananaw sa buhay mo. Dahil sa Diyos na sinusunod mo, iba na pananaw sa iyo. Yung mga hindi nakakadama sa Panginoon mo, ang tingin sa iyo, nagdudunong-dunungan ka. Ang tingin sa iyo, nagmamaang-maangan ka. Ang tingin sa iyo, nagmamagaling ka. Ang tingin sa iyo, nagbabanal-banalan ka. Yan ang mundo. Subalit pakatandaan nyo, may hatol ang Ama. May kahatulan siya. Alam niya ang lahat, kilala niya ang lahat, at alam niya ang nagaganap. Kaya't laban ng laban. Kung minsan, kung sino yung tunay na minamahal nyo, kung sino yung minsan na ginagawa nyo yung lahat na magagawa nyo, siya pa ang mananakit ng damdamin nyo. Siya pa ang sasakit sa damdamin nyo. Sapagkat di nila maabot ang ginagawa nyo. Hindi nila maabot ang gagawin nyo. Sapagkat pang-tao silang damdamin. Pag-iisip tao sila. Mapaghanap. Naghahanap. Wala namang maipakita ng hinahanap nila sa kapwa nila. Kaya kung kayo ay tunay sa Ama, tulad ni Isaiah, binilinan siya ng Ama, ipagbilin mo na kay Ezekias ang kanyang bayan at siya ay mamamatay na. At sumunod naman itong si Isaiah. Ngunit, nakita ng Ama ang pagluha ni Ezekias. Napihit ang pangyayaring ibig ng mamatay ng Ama itong si Ezekias. Binago niya at binuhay pa ng 15 taon ang dinagdag niya. Mga inibig ko at minamahal, ano ang aral dito? May pinagsusumamo ba kayo? Buhay ba hinihingi nyo? Magbalik loob kayo. Magpakababa kayo. Huwag yung kataasan. Huwag yung damdamin yung tao. Huwag yung masakit sa damdamin nyo. Ang lagi nyong hinahanap, ang lagi nyong iniisip, yung nasaktan kayo. Kaya, sa pakikisan nyo at kababaang loob nyo, mahahabag ang Ama, alam niyang gagawin niya, makikinabang kayo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ano pa ang nakita nyo? At nasuri nyo sa pagbasang ito, may imposible ba sa Ama? May mahirap ba para sa Kanya? Hinihilahod mo na yung tuhod mo, hindi ka makalakad. Kapag ginusto niya, tatawid ka niya at ihahakbang, diretso pa mo. Matagal na bang may sakit? At masakit ang nararamdaman mo? Kahit ano na yung ginamot sa'yo, kung ano-ano nang ininom mo, kung ano-ano nang pampahid, walang tumatalab. Hindi tumatalab. Alalahanin mo at isipin mo ang bukol ni Ezekias. Sa isang iglap, dinurog ng kanyang pagsuko. Buhay bang Ama? Dinurog ng kanyang pagsusumamo sapagkat ang Ama ay matuwid at mabuti ang loob. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kumisan, may mga taong may sakit na matarik pa. Mataas pa yung isip, mataas pa yung loob. Sasabihin, nagsisinaeka ako, kasama pa rin ang ugali. Nagsisinaeka ako, kasama pa rin ang isip. Matabil pa rin ang bibig, masakit magsalita. Ang tao, matapang na duwag. Matapang magsalita. Ngunit kapag may sakit, duwag na duwag sa kamatayan. Ngunit iba ang Ama. Sa iyong kaduwagan, patatapangin ka. Sa iyong pagbaba, itataas ka niya. Sa iyong pagbabalik loob, kukupkupin ka. Sa iyong mga dinanas, paliligayahin ka. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't ipaglaban mo ang katotohanan, siyang buhay,
siyang lakas, siyang sigla. Sa anumang ibig niya, mapipihit niya ang lahat tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, mahirap man unawain, mahirap man tanggapin. Subalit, kung tatanggapin at uunawain, alam nyo ang Ama, di magpapahamak kanino man. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. Kaya't mapapalad kayo sa pagmimithi niyong maglingkod at nagiging masaya kayo sa paglilingkod nyo. Nagiging maligaya kayo sa paglilingkod nyo sapagkat alam nyo, masisiyahan ng Ama, nasisiyahan ng Ama, masisiyahan kayo. Habang nasisiyahan siya, masisiyahan kayo sa ginagawa nyong mabuting bilang tao. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kung magkagayon mga inibig ko't minamahal, tandaan ninyo, habang may buhay, may magagawa ang Ama. Habang may buhay, lumaban ka. Habang nabubuhay ka, manalig ka, magtiwala ka, may hiwaga ang Ama. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. May mga taong sabi nila yung masasakit. Pagkatapos baliwala daw. Mabubuti raw sila, hindi mapagtanim ng tama ng loob. Mayroong bang taong ganon? Hindi nagtatanim ng sama ng loob? Kung ika'y nasa Panginoon, di ka maghahanap ng kakampi. Ang kakampi mo ay siya. Buhay bang Diyos? Kaya mapapalad kayo, mga iniibig ko. Kahit anong gawin ninyo'y Ama pa rin ang siyang pangunahin na marapat niyong gawaran ang tama't marapat upang kayo'y maging ganap sa pagtanggap. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. Buhay bang Diyos? Ito lang po. Distancing tayo, no? Distancing. Hindi lang po talaga sa Panginoon. Naku po, hindi na muna kami maglilingkod dahil napakaraming pinakikibakahan. Lingkod ka, may sinasabi. Hindi ka maglingkod, may sinasabi. Ang mga lingkod na totoo, pinasasakitan ang loob ng mga tao. Pinahihirapan. Pagkatapos, baliwala daw iyon. Nakakatuwa naman, Kaya kung hindi lang kasalanan na magtakwil, magtatakwil ka talaga. Ngunit kasalanan nga, kaya tatanggap ka. Buhay bang Ama? Lalo na kung yung pinaparatang sa iyo, hindi mo't ginawa. Hindi mo sinabi na kung bakit mo nasasabi yaon, may dahilan. At pagkatapos ay pinalala at pinasama, makakamtan nyo ang mahirap pakibakahan sapagkat napakahirap lumaban sa kasalanan, napakahirap makibaka, napigilin mo yung damdamin mong tao. Kaya mapalad kayo, magalak kayo kung napagtitingpian nyo na ang damdamin nyo bilang tao. Pinaghaharian kayo ng Diyos, naghahari sa inyo ang Diyos. Kaya naman, dahil wala kayong galit, dahil wala kayong nanakit, dahil wala kayong pagdaramdam, dahil wala kayong inggit, dahil wala kayong selos, kayo ang panatag at payapa. Buhay. Buhay bang Diyos? O tingnan nyo nga ang katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo. Kapatid, masaya ka ba ngayon? Maligaya ka ba ngayon? Magpatawad na tayo. Wala naman po kung kagalit wala ka nga kagalit, baka sa'yo may galit. Patawarin mo. Tama po ba? Wala kang kagalit. Kung ikaw na may ginagalit at may galit sa'yo, magpatawad ka na rin. Buhay bang Ama? Kaya mapalad kang nagpapatawad.
Mapalad kang nagpapakumbaba, mapalad kang nakakaunawa, mapalad kang umunawa. Saksi ang Diyos, Ama, sa lahat ng nagaganap sa lupa. Alam niya yung taong mapagpaimbabaw, alam niya yung taong masama. Tao bang mapagmahal na ikaw ay lumayo, mamimili ng kapwa? Tandaan ninyo, ang taong namimili ng kapwa, ugaling masama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Walang alam mahalin, kundi yung gustong mahalin. Walang gustong mahalin, kundi yung mga mapapasunod niya. Yung mauutuba, yung pag sinabi, susunod sa Kanya at maniniwala sa Kanya. Ayaw na ayaw ng Ama ang ganitong pag-uugali. Ikaw namang nasa Panginoon, magbabata ka, magtitiis ka. May taong masamang pag-uugali. Nakikita niyo yung kamali at kasalanan ng kanyang kapwa. Ngunit, ang sarili niya, di niya masuri. Suriin niyo nga katabi niyo. Sige nga, kapatid, may dalahin ka pa ba? Ikaw magdadala niyan. Bahala ka. Ikaw rin ang mabibigatan. Ikaw rin ang mahihirapan. Dahil hanggat di ka nagpapalaya, mabigat sa damdamin dyan. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Kaya, nang masabi na ni Ezekias, makasandig nga din eh. Sabi lang ni Ezekias, hindi man lumuhod. Gumanyan lang. Panginoon, ginawa ko po lahat ang pagsunod sa inyo. Tulungan niyo. Para mo nang narinig at dalangin niya. Nagsusumamo siya na ayaw pa niyang mamatay. Sabaga, kaya ibinigay ng Ama. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Hindi lamang ang sakit na kanser ang pinagagaling ng Ama. Hindi lamang ang lupus ang pinagagaling ng Ama. Hindi lamang ang sakit na COVID ang pinagagaling ng Ama. Ang sakit na kanser sa isip, sa sobrang inggit at selos, dapat yan gamutin. Kapag ang tapat na lingkod pinagselosan, kaawa-awa mga nag-iinggit, tandaan ninyo. Kaawa-awa ang kinaiinggitan ang tapat na lingkod. Sapagkat hindi lahat ng naglilingkod ay tapat at totoo. Kaya kahabag-habag at kaawa-awa ang mga taong naiinggit sa taong nagpapakatapat na maglingkod. Tandaan nyo yan. Hindi sinabi ni Apo Kunching na tapat siya. Hindi sinabi ni Apo Kunching na totoo siya. Wala siyang sinasabi. Ngunit at pasubali, ituturan kong maliwanag sa inyo, kaawa-awa at kahabag-habag ang mga taong manaiinggit sa taong totoong lingkod. May kakampi silang iba sapagkat matuwid ang pananaw ng Ama. Kung pinag-iisipan mo ng masama, papa mo gumaganap sa mabuti at baliwala pang lahat ng ginawa, mananahimik lang sila. Subalit ang Ama, hindi tatahimik sa buong panahon. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na nagpapakatotoo, na nagpapakatapat. Ano man ang sa inyo ay gawin ng kapwa-tao. Ang pinakamahalaga, di nyo dalahin ang konsensya, di usigin ang budhi nyo, at di kayo magdadala. Sapagkat mahirap kalabanin ang budhi kapag binagabag ka na ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya anong wika? Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. May tatanong ako sa inyo. Sino ba ang totoong naglingkod at tapat na naglilingkod na lahat ng kapwa niya ay natuwa sa kanya, kapatid na Glory? Meron ba? Meron bang tapat at totoong naglilingkod na lahat ay natuwa sa kanya?
tutuwa sa kanya. Kapatid, hindi. Kapag tapat kang lingkod at papakatuto kang lingkod, di lahat tatanggap sa iyo. Sapagkat ito yung hamon sa iyo. Kaya ikaw din, marami kang dinaranas sa pagnanasa mong kumawit ka lang. Kumawit ka lang. Hindi ba may sasabihin, sip-sip yan, sip-sip yan. Parang linta. Oh, ganyan ang buhay. Sip-sipan lang yan. At tandaan nyo naman, ang sip-sip na linta, pag nalaglag siya, maaapakan siya. Kaya kawawa ang lahat ng gumagawa ng di tama. Ang linta, pag nabusog at naapakan, pirat siya. Ang uod, kapag nanira siya, pag nakita ng may-ari sa kanya, patay siya. Lahat ng naninira, sigurado, may gawa ang ama na di kayang gawin ng sinumang anak niya. Buhay bang Diyos? Kaya masarap mamuhay nang wala kang iniisip. Kung sa dating buhay mo, magulo ang isip mo, nang kumilala ka sa Ama, gawin mo ng payapa ka. Kung sa dating pagkatao mo, di mo pa maabot ang totoo ng kinikilala mong Ama, dapat maabot mo na siya. Kaya nga, nagpakababa ang Ama sa pagiging katawang Kristo bilang Diyos Espiritu upang abutin ng mga tao na di siya maabot dahil nasa kaharian siya. Kaya mapapalad kayo na nakaramdam, nakaunawa at nagmamahal na totoo. Buhay bang Ama? Maligaya ba kayo? Masaya ba kayo? Kung magkagayon, mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di yupiho. Kaya't kanina, mga minamahal ko, patuloy na mapagtiwalaan nyo. Kaya nga, sikapin nyo. Kaya nga, magsikap kayo. Nasa mismo ang damdamin nyo upang patayin ang sa puso nyo. Nakalaban ng maputito upang patayin ang sa isip nyo. Nakalaban ang kabutihan, yaong inggit selos sa kapwa-tao. Kaya nga, magnilay kayo. Kaya nga, magbulay-bulay kayo. Mahirap ang saksi, yaong Ama sa gawa mo, na magmamaang-maangan ka. Kaya't kay papalad nyo na lahat ng ginagawa nyo. Tapat sa puso, may galak kayo. Di nadarama ang pagal na katawan nito. Araw-araw ang pagmimiti nyo ay maglingkod ng tapat kayo. Pagkat Ama ay tapat kailanman sa tao. At kaya't ikaw ding anak niya ay magiging tapat din. Kapag nakilala mo na siya, kinilala mo na siya, tinanggap mo na siya, makalalaya ka sa ugali mong tao. Buhay bang Ama? Oh, iba mahal na kapatid na Gloria, habang umaawit ka, saya ng puso mo. Iba habang nag-aalay ka ng panalangin at pag-awit, ang saya-saya ng kalooban mo. Yun ang nagpapalakas. Tandaan nyo, iyan ang nagpapalakas sa buhay ng tao. Ang espiritu ng katotohanan. Yan ang nagpapalakas sa pisikal nyong pangangatawan. Yan ang nagpapatibay sa pisikal nyong pangangatawan. Ang espiritu ng katotohanan, ang espiritu makapangyarihan, ang espiritu ng katapatan. Kaya't kung kayo ay nasa espiritu ng katotohanan, malinis ang isip nyo, malinis ang puso nyo, wala kayong nihinagap ng isip na masama sa kapwa-tao. Ang tao ay ganito. Pag may sinabi si Petra,
Tapos pinatid kay Petro, iniba na. Hindi naman pinaliwanag, ba't nasabi yun? Maling-mali. Dapat pinaliwanag. Bakit hindi? Bakit kaya? At hindi pinayagan. Bakit hindi kaya naging ganap? Bakit kaya? Lahat may paliwanag. Lahat. Para nang sa gayon, walang hidwaan, walang alitan, walang laban-laban. Ngunit ang tao, yan ang gusto, may kakampi. May kakampi. Kampi-kampi. Ano namang mangyayari sa'yo? Kahit kampi pa lahat ng anak mo, kung ang Diyos naman hindi kakampi sa'yo, patay ka rin. Buhay bang Ama? Sapagkat masarap kakampi ang Diyos na hindi mo madadaya at hindi mo maloloko. Kaya dapat ang tayo nagbabago, magpakatotoo. Tama ba, mga libig ko? Tingnan nyo nga katabi nyo. Galit ka ba, Pukunsing? May pinatatamaan ka ba? Wala, akma lamang sa pagbasa. Ngayon, kung may sugat kayo, aaray kayo. Kung may gasgas kayo, manghahapdi ito. Kung malalim ang sugat nyo, magnanaknak ito. Masakit para sa inyo. Ngunit kung wala kayong sakit, walang gasgas, amen lang. Kayo na, amen. Sapagkat tawang katotohanan. Sapagkat ito'y totoong totoo. Hindi katang-isip bilang kayo'y tao. Na inaaralan, na binabahaginan, at dinadatal ang marapat. Kaya mapapalad kayo, mga inibig at minamahal. Patuloy niyong kilalanin ng Ama at patuloy siyang magpapakilala. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Bago ka maging banal, napakarami mong pagdaraanan, kapatid na Gloria. Sapagkat lahat ng pagdalisay, ngunit sabi nga, hindi ka bibigyan ng di mo kakayanin. Kaya naman makakaya yan. Kaya naman nakakaya yan. At dahil tapat ka sa Ama, at dahil nagpapakatotoo ka, siya yung kalasag mo, siya ang lakas mo, siya ang tibay mo, siya ang tuwa mo, siya ang ligaya mo, habang may pinakikibakahan ka. Buhay bang Ama? Kaya masarap sa piling ng Espiritu Banal. Kaya sasabihin mo, oh, Holy Spirit, I need you. Hindi mo pa naalala. Nakalimutan mo pa. Kahit hindi mo na ituloy ang awit mo, ibahin mo. Maririnig ka pa rin ng Ama kung bukal sa puso mo ang pagtawag mo sa Espiritu niya. Kahit naiba, dahil lumilitang-litang na yung isip mo, ngunit ang puso mo hindi nagbabago sa pananalig at pananampalataya sa Kanya. Maririnig pa rin ng Ama ang bulong ng puso mo. Maririnig pa rin ng Ama ang bulong ng isip mo. Kaya't ang sasabihin mo, Panginoon, kaawaan mo ako. Hindi ko man natuloy ang pag-awit ko. Sa pagtawag sa'yo, Espiritu, batid kong ikaw, Ama, ang kapiling at kasama ko. Panginoon, ay sarap sa piling mo. Oh, dahil totoo kang nasisiyahan, dahil totoo kang nasasarapan, sa piling niya, ang Espiritu na rin niya ang nagbibigay saya at ligaya. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya nga, ang bawat araw, pakikibaka, pagkatapos mong nakibaka at nahawakan mo na o nakuha mo na ang tagumpay, masasabi mong ang Diyos mo ay buhay. Ang Diyos mo ay di nagpabaya sa iyo. Ang Diyos mo, dinamayan ka at sinaklolohan. Di ka niloob igupo at magupo. Sapagkat ang Diyos mo ay buhay sa iyo. Tingnan nyo nga katabi nyo. Sabihin nyo nga, kapatid,
Buhay bang Diyos sa'yo? Nararamdaman mo ba siya ngayon? Nararamdaman mo ba siya ngayon? Uuwi kang may galak. Ang pisikal na karamdaman, hindi na kamamatay kung ayaw ka pang mamatay ng Ama. Ngunit, tandaan ninyo, kahit wala kang sakit, maaari kang mamatay kapag inibig ng Amang bawiin ang iyong buhay. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya nga, ang mga totoong lingkod, minimithi nilang makatulong, maigawad sa kapwa nila yung makabubuti. Ang panalangin nila, tulungan ang kapwa-tao, pagalingin ang kapwa-tao, alayan ng liwanag ang kapwa-tao, palakasin ang kapwa-tao, patatagin ang kapwa-tao, magliwanag ang isip ng kapwa-tao. Yan ang hiling ng mga lingkod. Hindi yung, Panginoon, bigyan mo nga akong pera. Panginoon, sige na naman, makapagpagawa na ako ng bahay. Sige na naman, Panginoon. Hindi hinihiling ang sariling kapakanan. Ang hinihiling, ang kapakanan ng kapwa. Subalit, hindi man hinihiling ang sariling kapakanan, ang Amang nagmamahal at nakakakita ng lahat ng kanyang ginagawa. Siya naman ang nagbibigay kaparanan upang magbigay ligaya at tuwa. At yan ang pawang katotohanan. Kaya mapapalad kayong nagmimiting maglingkod ng matapat. Magala kayo't matuwa, patuloy nyo nawang isipin ito pawa. Patuloy nyo nawang mitiin ito pawa, sapagkat ang Ama ay di nakakaligta sa kanyang mga salita. Buhay ba, Ama? Masaya ba ang buhay? Maligaya ba kayo? Kung magkagayon at maligaya at masaya ang buhay, tingnan nyo nga uli ang katabi nyo. Kapatid, tinisin natin ang isip natin. Tayo rin naman ang mahihirapan. Kung magulong isip natin at masama. Ano sagot? Parang hindi na sinabi, ano? Kaya mapapalad kayo, di nyo man sabihin at di man bigkasin, di man sila sumagot. Ang mahalaga, natatarok ng Ama ang inyong damdamin, nababasa ang inyong kaisipan, talastas niya ang inyong katauhan, at siya mismo ang sa inyo ay nakababatid kung sino kayong anak niya sa lupa. Kaya sa inyong lahat, tayo. Kapatid na Gloria, kanta. Si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya tayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Tandaan ninyo, kung tunay niyong mahal ang mga anak niyo, hindi niyo sila tatamnan ng sama ng loob kahit kanino. Hindi niyo sila tuturo ang lumayo sa mga kalahi niyo. Sapagkat mas mapalad ang maraming nagmamahal kaysa ikaw lang. Kung makatagpo ka ng masasama na kalahi, itatakwil ka sadya. Kung hindi ka maunawaan, sadyang lalayuan ka. Ngunit may mga taong ginagawa na nga ang lahat. Sila pa ang nakapagsasabi ng dita. Sapagkat bulag sila sa mga nakikita. Ang sinasabi sila yung maganda buhay, loob. Hindi daw sila mataas. Pag ang tao ayaw nakikinabang, ganito lang yan. Kapag ang tao ayaw niyang nagmumulestya, mataas yan. Tandaan nyo. Yung ayaw tinutulungan,
yung ayaw ng hihiram. Matarik siya. Mataas niya. Kaya maraming tao ang ganyan, bumagsak ang kabuhayan. Kakasigi nila na, yan namin, ayaw namin nanghihiram, ayaw namin naghihiram. Kaya nga, kaya hindi ako nagpapahiram. Ay, nanghihiram, ayaw ko nagpapahiram. Tandaan ninyo, napakapalad ninyo, natuturuan ang pamilya nyo, mahalin ang kapatid. Mahalin ang bawat lahi. Dahil pag namatay kayo at masama ugali ng mga anak mo, lalayo rin sa inyo. Lalayo sa kanila. Buhay ba naman? Kung nasaktan ang mga anak ninyo, kayo na ang nagtanim ng galit at puso nila. Tanim ng sinanakit. Kasalanan nyo yan. Mananagot kayo sa Ama. Kaya, lahat pa ng kasalanan. Hoy, kapatid, sino ba mahal mo? Ang biyanan mo ba minahal mo? O lapastangan kang biyanan? Kahit anong gawin sa iyo, di mo nakita yun at wala kang alam mahalin kundi ang ina mo. Hindi nga, tanong mo. Mapalad kayo na nagmahal kayo sa biyanan nyo kahit na walang naibigay at na pamana. Biyanan nyo. Kayo yung nagbigay dahil anak ang mga asawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung anong ginawa mo sa mga biyanan mo, sa mga saripag mo, na nilalapit nila yung sarili nila sa'yo, hindi mo nakikita yun. Saan nyo, may magiging manugang din kayo na gano'n ang gagawin sa inyo. Hindi po pwede, sapagkat sabi nga, ng kalingkingan, tagsanggang kalamnan. At kung ano ginawa mo, ganti sa'yo, kung ano tinanim mo, siyang bunga nito. Buhay bang Diyos? Kaya huwag kang magtataka kung mayroon kang manugang na malayo sa'yo. Di mo nasusuri ugali mo. Ang alam mo, tama lahat ang ginagawa mo. Kahit anong pang-uuto gawin mo sa manugang mo, lalo na kung may espiritu, hindi mapapakuha yung damdamin niya. Dahil iba. Kasi yung may espiritu, iba yung nararamdaman ng silang tao. Kaya hindi na kailangan tutuin. Maramdaman lang ang pagiging totoo nyo. Mamahalin kayo. Buhay bang Diyos? Tandaan ninyo, hindi na kailangan mauto kayo ng kapwa nyo. Hindi na kailangan suhulan yung kapwa nyo. Hindi na kailangan na gawin nyo ang lahat para lang mapalapit sa inyo yung mga manugang ninyo, para mapalapit ang mga badbiyanan nyo. Tandaan ninyo, alam ng Diyos ang totoo sa puso nyo. Kaya mapapalad kayo. Mamahal sa inyong mga na tinatanim nyo sa kanila pagmamahal. Nang tinuturo sa kanila, di inggit at selos, kundi pag-ibig. Buhay bang Ama? Kaya, mahal na kapatid na Gloria! Purihin ang Ama, purihin ka tuwina. Purihin ka Ama, purihin ka. Purihin ka Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayong pair. Inahal nyo yung ina nyo, inahal nyo yung biyanan. Tingnan nyo nga katabi nyo. Kapatid, mahal mo ba biyanan? Kung di mo mahal, mahalin mo na ngayon. Baka mamatay yon. May dalahin sa iyong damdamin. Gaganti sa iyo yan sigurado dahil pinasakit mo ang loob. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya mapapalad kayo. Na kahit anong ginagawa sa inyo, masaya pa rin kayo. Ganti pa rin kayo ng ganti ng kabutihan. Di ba, Arlene? Napakapalad ng biyanan mo. Napakapalad ng biyanan ni Arlene. Alam nyo ba yung si Arlene na yan? O baka akala ni yung Arlene na alagad ko. Hindi, si Tubeo. No. Si Arlene Tubeo. Eto, Diyos ko, hindi ako magkukwento ng kasitsitan anak. Ako nakakaalam kung anong ginawa mo sa biyanan mo. Hanga-hanga nga ako sa iyo eh. Kung nagpunta ako doon, sa loob-loob ko lang,
ko po, kahirap sa tandang sabi ko. Dating pag-ugali ko ito. Baka sinabi ko, kapangit mo, ganyan ka pa. Ay, Diyos ko po. Totoo po yan. Ganyan ang ugali ko sa dati. Kung ano yung mukha mo, siyang ugali mo. Sasabihin ko yon. Opo, pasalamat ako sa Diyos. Binago ako. Uy, Diyos! At palaban ako. Diyos ko, palaban ako. Huwag mong ano-anuhin ang inda ko, paglalaban ko. Ngunit dahil hindi ko pwede, mananahimik ka. Nahimik ka, ay Diyos Ama na nagtatakda, tatakda, kababatid ng lahat. Buhay ba, Ama? Salamat sa Ama. Salamat sa Ama ng pagbabagong buhay. Yang bagong buhay, di ko kayo pinatatamaan. Pero meron dito niyan. Patawad ano? Patawad. Gusto niyo lapitan ko para mahalin mo na ibiyanan mo. Patawad. Ha, patawad. Patawad, ano? Pag namatay yung konsensya nyo. Buhay ba nga ma? Oh, di ba? Kaya kayo, huwag kayong matarik. Huwag kayong mataas. Magpakababa kayo. Kasi ang Diyos ay kababaan at pag-ibig. O, isa pa, kapatid na Gloria. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Narinig ko yung bahagi ni kapatid na Gloria. Nanonood ako na. Eka na. Diyos ko, eka, makanyang ka. Makanyang ka. Kinapos ko ba ako kay kapatid. May mga taong hindi kayang nila. Mapapalad kayong mapapalad kayong maamis. Oh, mas kaluwa. Kesa yung nagpapatingin-tingin kayong mabait. Nagpapatingin-tingin kayong bait-baitan. Pero, lahat naman ang gusto nyong makakampi, doon kayo mapaghanap. Hahanapin nyo. Uy, ano eka? Eka, maghahanap ng kakampi. Eka, pag may sinabi, oh, Diyos ko, ganon. Tandaan ninyo, pag ang isang lingkod, kaya may sinabi, dahil may mga dapat ituwid lamang, dapat may pakita lamang, sinasama. Oh, sisingilin ng Diyos. Tandaan nyo, hindi ko kayo tinatakot. Maria, tama ba o hindi? Tama ba hindi? Ama po. Sisingilin. Kaya mapapalad kayo. Mapapalad kayong nagpakababa. Naku po, walang kampi-kampihan dyan. Walang kampi-kampihan dyan. Kahit anak mo pa yan, kahit ina ka pa yan, walang kampi-kampihan dyan. Kung mali-mali, tama-tama. Higa yun ng Ama. Nagtutuwid siya. Sakit man sa'yo, ang tanggapin, tamalaga. Alad kayo na nakatokanan. Hanggang buo at kalooban, tutong magmahal. Kaya minsan pa, Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. tandaan ninyo, kaya mahirap ang maglingkod. Hindi ngayon tinura ng Espiritu, ngayon din pinakikita niya yung totoo. Hindi ngayon naglingkod ka, tinura na ganito, ngayon din makikita mo na yung ani mo. Kaya mahirap na masarap. Ngunit dahil bukas sa puso mo, tapat sa puso mo ang paglilingkod,
lumilipas ang araw, hindi mo hinahanap yung sinabi sa'yo. Isang araw, nakikita mo na lang ang nagaganap. At yan ang pawang katotohanan. Kaya naman ikaw, lahat ng winikatinuran sa'yo na napangyayari, pinupuri mo ang Ama. Buhay bang Diyos? Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Panalangin walang humpay para sa buong sanlibutan, pagmamahalan at kapayapaan kanino man. Kapatid na Gloria, awit. Ang Ama, alam kong may magagawa ang Ama. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong diringgin ng Ama ang samo ko. Alam kong diringgin ng Ama ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Ama ang samo ko. Mayroong magandang mangyayari sa inyo kung susunod ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa inyo kung susunod kay Jesus. Mga kasama, ang Diyos ay tunay. Mga kasama, ang Diyos ay tunay. Kung ikaw ay lalapitan Kanya, mga kasama, ang Diyos ay tunay. Tumayo ka nga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo Ganyan, no? kung susunod ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung susunod kay Jesus. Manalig ka kung hayap-yapan eh. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Diyos. Mahiwaga ang Diyos. Mahimala ang Diyos. Dakila ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Masarap ang totoo, ang pagmamahal.
Masarap ang totoo, ang pakikitungo. Masarap. Hindi mo kailangang manguto ng kapwa mo para mahalin ka. Magpakatotoo ka lang. Mamahalin ka ng totoo sa Diyos. Buhay bang Ama! Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo! Bye! Bye-bye! Hindi na muna ako